I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos, updates, ayan, sa inyo. Well, anyway mga beswa, ayan, as usual, mainit pa rin ang issue ngayon tungkol po dito kaya dating Pangulong Digong, no? At si Congressman Alvarez sa kanilang gustong mangyari na ihiwalay po ang Mindanao. Ngunit ito po ay labag sa 1987 Constitution. Alam po natin lahat po yan, no? Hindi po basta-bastang ihiwalay mo na lang na parang isang papel, magpalitan na lang kayo, change the paper, tapos na. Hindi pwede ganun. Hindi ganun kadali po yun, sapagkat medyo dadaan sa hindi maganda pag ganito ipagpipilit nila yung kanilang gusto, no? Maari silang maaresto at makulong. Ayan ang sinabi po ng dating gobernador ng Camiguin at ang congressman ng Camiguin. Dahil dyan mga kababayan, sa panawagan ng Separatang Mindanao ay labag sa batas nga yan. Although kahit si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang speech nung isang araw ay hindi po pwede ihiwalay. Nako, alam nyo ba sa ginagawa ni dating Digong, dating Pangulong Digong, gulo po yan. Bakit? Sa tingin niya kaya papayag ang buong Pilipino na ihiwalay? Of course hindi. Maraming ang nagkakalyasorbe na ayaw nila maihiwalay ang Mindanao kasi nakagisnan po natin yan na Mindanao na po yan. Marami ng pagsubok ng dumating sa bansa na ito, mga dilubyo. Nasa Second World War pa tayo, na sinakupan tayo ng panahon ng Hapon, ng Kastila, bininta pa ang Pilipinas sa ibang bansa. Di ba? Ako, hindi pa pinanganak ang papa ko, nandiyan na yung Mindanao. Kayo naman, hindi pwede po yun. Kahit siguro kami, hindi kami papayag talaga. Dahil dyan mga kababayan, no? Well, anyway, itong dalawang ito, si dating Pangulong Digong at si Congressman Alvarez, ito guys, mga abogado ito Hindi ba nila alam na labag sa batas yung mga pinagagawa nila? Minsan, mahirap yung masyadong mayabang. Yung kayabangan mo, wala ka na sa power. Ay hindi uubra yan sa mamamayang Pilipino. Ang kalaban mo dito, ang mamamayang Pilipino talaga. Diba? Hindi po lahat ng Mindanao ay papayag po yan na maihiwalay ang Mindanao. Kayo-kayo lang naman mga DDS ang gugulo nyo. Sa totoo lang mga kababayan, nakikita ko sa dating Pangulong Digong, nang gugulo po siya. Nung that time siya umupo bilang Pangulo ng Pilipinas, wala po siyang plano na ganyan. Sabi niya, I love my country. Hinalikan niya pa ang bansang Pilipinas na flag. Bakit ngayon? Anong ginagawa niya? Nanggugulo siya sa Marcos administration. Well, anyway, since pa naman na tumakbo si Pangulong Marcos Jr., ayaw niya diba? Gusto niya iupo yung anak niya, samantalang hilaw pa naman sa pamumuno yan si BP Sara. Kulang pa sa experience. Real talk po tayo dito. Ayun ang gusto niyang tumakbo sa pagkapangulo, si Sara Duterte. Hindi niya kaya si Pangulong Marcos Jr. Matatalo at matatalo. Mabuti naman nag-decide siya, nagiging busy. Diba? Dahil matatalo talaga siya as in, mga kababayan. Kung ang ginagawa nito kasi ni dating Pangulong Duterte, tumulong sa current administration, dagdag points pa sa pagtakbo ng anak niya sa darating na mga eleksyon. Yun na lang sanang gagawin niya. Tulungan niya na lang si Sara Duterte. Advisein niya ng advisein. Huwag tampururot kasi tinanggalan ng confidential fund. Yun ang ugat ng kaguluhan Kaya dumating tayo dito sa ganitong punto, sa mga isyong ganito. Dahil dyan. So, dahil dyan mga kababayan, ito po yung sinabi po ng dalawang mambabatas. Sabi po dito mga besa, kita niyo yan, ito ang sinabi ni Camiguin Gobernador Javier, Javier ba yan? Shiver, aywan ko, Jesus XJ Romualdo at ang kanyang ama na si Representative Horden Jesus JJ Romualdo
Ayon sa mag-ama Romualdo, ang hakbang ni Duterte at Alvarez na ihiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas ay direktang paglabag sa nakasaad na 1987 Constitution. Nakasaad dito na ipagtanggol ang soberenya at teritoryo ng Pilipinas at ipinagbawal ang anumang uri ng paghahati. Ayan, no? Malinaw siguro yan, mga kababayan. Alam ko, alam nito ng dalawang ito eh. Abogado sila eh. Nalabag sa batas yan eh. Bakit anong ginagawa nila? Binigyan diin pa ng mag-ama ang maigting na pagtutol na lalawigan ng Camiguin. Oh, yan na, part ng Mindanao yan. Diyan pa lang, talo na pa kayo, mga DDS. Isang isla sa Northern Mindanao sa plano ng dating Pangulo na hatiin ang bansa. Oh, tutol sila. Oh, yan sabi ko sa inyo eh. Hindi madali. Wala na kayo sa kapangyarihan. Kayo huwag niyo ipagpipilit yung gusto niyo. Ha? Ang makakalaban niyo dito, hindi si Pangulong Marcos Jr., kundi ang mamamayang Pilipino. Oh, I served 3 times, sabi niya. In Congress, 2 of those terms were during the Duterte presidency. And I served under 5 speakers, including former Speaker Alvarez. Of the 5 Alvarez was the most forceful and powerful. Of course, everyone knows how powerful former president was. Sabi, oo naman, siyempre presidente siya. During his term, both are from Mindanao. They should those answer for their complaints about the state of Mindanao. Ayon kay Gobernador XJ. So, yun guys. Oh, nakita nyo yan? Duterte, Alvarez, posibleng kasuhan ng sedition sa secession drive. Nako, patay tayo. Mauunahan pa yata ng Pilipinas arestuhin dito kaysa ICC. Posibleng makasuhan ng sedition si dating Pangulo Rodrigo Duterte at dating Speaker Pantaleon Alvarez. Kaugnay sa kanilang isinusulong na hakbang upang kumalas ang Mindanao sa Pilipinas. Hindi po mangyari yan, no? Dahil ba yan ang hirap sa inyo, no? Nadadamay ang mamamayang Pilipino sa pinagagawa nitong mga ito. Sa totoo lang eh. Imbes sa dami pang pwedeng ayusin sa gusot na sa problema ng Pilipinas, ito naman kung ano yung pinagagawa, puro pang gugulo lang eh. Kaya minsan napaisip ko eh, siguro ito si dating Pangulong Digong, siyang nasa likuran ng destabilization. Yun ang naisip ko lang eh, kasi ang gulo eh. Si Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, nagtatrabaho ng mabuti, hardworking ang Pangulo na ito, pero tingnan mo, nanggugulo sila. Noong 2028 nagkaroon ng prayer rally. Yun pala, hindi prayer. Yun pala, ipaninira sa kanya kay Pangulong Marcos Jr. Palabalasubas, pangbabastos. Lalo na yung anak niya na si Basti Tato. After a days, tingnan nyo, nagkaroon ng dilubyo sa kanila. Buong yan, halos sa Davao region, nagkaroon ng flooding. Biro nyo. Tapos, hinutusan ng Pangulo, si Speaker of the House. Yun, nagpauna ng tulong, 150 million. Plus yung kay Speaker of the House, 31 million. Tinanggap naman ng buo, ng malugod, ng sulo, ng ibang region ng Davao, yung tulong. At mga 51,000 na food packs galing sa DSWD. Then after that, sumunod si Pangulong Marcos Jr. Biro nyo, binisita niya, tiningnan niya yung mga lugar. Pinulong niya lahat ng mga Davao region na LGUs, congressman, gobernador, nandoon lahat. Binibriefing niya, tinanong niya kung saan banda, kung ano ang mga nasira, magkano ang cost, ipapagawa. Kaya yun, bukod sa pagpapagawa ng mga damage na mga kalsada, or ano man dyan, anong ginawa ni Pangulong Marcos Jr.? Davao Oriental, De Oro, Occidental, Davao City, lahat-lahat na. Magkano binigay? 30 million, 30 million, 20 million, 10 million. Pero nyo yun, saan kayo makakita ang ganyang klaseng Pangulo? Bukod doon, may mga food packs pa na ibinigay ang Pangulo. 1,000. Nag-release siya kaagad ng 265 million para sa buong Davao region. Yan ba yung sinasabi nyo, hindi nakakatulong ang Pangulong Marcos Jr.? Mahiya-hiya naman kayo sa sarili nyo. Kung bumabatikos kayo wagas. Nakarma tuloy yan. After a day, na binabalasubas, pambalahura sa Pangulong Marcos Jr. Ayun, pinadalan sila ng Panginoon ng flooding. Pero ang tumulong, sino? Di ang national government din. At least, ganun ang leader. Ginasto sa tama ang pera ng bayan.
sa mga nasakuna sa bawat region ng Pilipinas. Ganun dapat, hindi yung waldas, hindi yung ibulsa. Nasaan, katulad na yung 51 billion, o reklamo kayo ng reklamo. Dapat, yung 51 billion yan, magkano ba ang maigagawa niyan sa flooding control para hindi kayo bahain? Ang laking pera yan 3 years lang yan. Saan napunta? Yun ang tanong. Tapos reklamo kayo, baha sa Davao. Tapos ito si Congressman Alvarez, isinisisi sa current administration, pinabayaan daw sila. O, kinancel daw ang mga project. Hello? Sigurado ka? 197 na project, major project ng Marcos administration under the under the BBM, Build Better More. Kasi ang 7 doon, kung di ako nagkamali, yung unfinished project ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, yung iba tapos na, tinapos na ni Pangulong Marcos Jr. O, hindi naman pwede kayo lagi ang inuuna. Ay, ang dami pang nakaabang Hindi lang naman ng Davao ang region. Nandyan ang Luzon, Visayas. Sa Visayas lang, ang dami pang mga lugar pa. Gusto nyo, kayo ka lagi kaing inuuna. Hindi naman pwede po yun. Ito si Congressman Alvarez, kung makapagsalita, akala mo, may nagagawa. Samantalang 3 terms naging congressman, may nagagawa ba sa Davao? Hanapin nyo nga. I-submit nyo sa COA. O, di ba? Yun dapat atupagin nyo. Yung daanan ng flooding control na yan. Yung sinasabi nila. O, sino magpapagawa ngayon? Natural, ang gobyerno. Ganon kabait si Pangulong Marcos Jr. Tapos banatan nyo ng banatan. O, di ba? So, yun, mga kababayan. Tapos, sasabihin pa gagawa kayo ng paraan kung paanong gagawin nyo. Jesus, Maria Joseph. Unahan nyo kasi na masyado ng yabang nung pumunta si Pangulong Marcos Jr., nagbibigay ng titulo ng lupa dyan sa Davao. Ika nga, may kasabihan, batuhin ka ng putik, di batuhin mo ng chike. Ganun lang yun Buti nga, ang bait ng Pangulo na ngayon Hindi ba rin makipag-away, hindi niya pinapatulan ng dating Pangulong Duterte. O kasi mataas ang respeto niya dyan. Siyempre, dating Pangulo ng bansa. Kaso lang itong pag-uugali niya, nag-iba-iba. Ewan ko bakit ganyan. I love my country. Sabi niya ganun. Kung mahal mo ang Pilipino, hindi mo dapat gawin yan na manawagan ka para ihiwalay. Makalikom ka ng signature. Useless lang po yun. Nasa batas po yan. 1987 Constitution. Labag talaga yan. Si Pangulong Marcos, yan din ang sinabi niya. Hindi na lang kayo naawa sa mga ibang taga Mindanao nangangailangan. Yung mga buong barn. Hindi lahat ng Mindanao sang-ayon sa gusto ni dating Pangulong Duterte. Ay sus, nako. Parang nanaginip lang kayo ng gising, nakatulala sa hangin. Di ba? Hindi ba malabong mangyari po 'yan? Yung barn tutol din sila sa siparit ng Mindanao. Kaya hindi nyo talaga makuha ang majority ng Mindanaonians. Sa gusto nyo mangyari. Kung gusto nyo humiwalay, magbalot-balot na kayo. Pumunta kayo sa ibang bansa. Di ba? Ganun lang yun, mga kababayan. Ito lang. So yun, mga kababayan, anong kapalagayan nyo? Ay, nako. But anyway, see you again on my next upload video, mga base. Bye, and baboos. God bless Philippines.